Pagdating ni Teresa sa Marangyang Metropolis ng Dubai, isang lungsod kung saan ang mga matatayog na gusali ay sumasalamin sa pagsisikap ng tao at ang mga buhangin ay bumubulong ng mga sinaunang lihim, bumaba siya mula sa kanyang flight. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kapwa pananabik at pangamba. Ang matinding init ay bumati sa kanya na parang mainit na yakap, malayong kaiba sa banayad na panahon ng kanyang tinubuang lupa, ang Mexico. Tumawid siya ng mga dagat at kontinente upang dumalo sa kasal ng kanyang pinsang si Josephine, isang pangyayaring inaasahang magpapakita ng karingalan ng lungsod. Si Teresa, na pinangalanan sa kanyang kapansin-pansing berdeng mga mata at may buhok na kasing itim ng gabi sa disyerto, ay bahagyang nakadama ng pagiging dayuhan sa mundong ito ng karangyaan at kasaganaan. Gayunpaman, ang kagalakan ng pagiging saksi sa pag-iisang dibdib ng kanyang mahal na pinsan sa isang mayamang pamilyang Arabo ay lumampas sa anumang damdamin ng pag-aalangan. Ang hotel kung saan mananatili si Teresa ay kahawig ng isang makabagong palasyo na may mga fountain na sumasayaw sa ritmo ng di nakikitang musika at mga chandelier na tila mga agos ng kristal na yelo na nakabitin sa hangin. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa seremonya na may nanginginig na mga kamay, naisip niya si Samuel, ang kanyang nobyo sa Mexico, na nagpaiwan, nalulunod sa kanyang karaniwang kawalang interes sa kanyang mga pangarap. Ang kasal mismo ay lampas sa imahinasyon, idinaos sa ilalim ng isang tolda na kumikinang sa gintong at pilak na mga sinulid, kung saan si Josephine ay kumikislap ng marilag sa kanyang puting damit na pinatungan ng perlas at brilyante na sumasalo sa liwanag ng paglubog ng araw. Ang lalaking ikakasal, marangal at nakangiti ng may kabaitan, ay tumitig kay Josephine na parang siya ang tanging bituin sa malawak na kalangitan ng disyerto. Sa pagtanggap, puno ng mga bango ng mga eksotikong pampalasa at mga bulaklak ng disyerto, nakilala ni Teresa si Eduardo sa unang pagkakataon. Habang dumadaan siya sa karamihan na may elegansya ng isang disyertong pusa, nagtama ang kanilang mga mata at tila huminto ang panahon. Si Josephine na nag-uumapaw sa kagalakan ay nagdala sa kanilang magkasama na may mapaglarong kislap sa mata at ipinakilala si Eduardo bilang pinsan ng kanyang asawa. Ang koneksyon sa pagitan nina Teresa at Eduardo ay agad na naramdaman. Ang kanilang pag-uusap ay dumaloy ng walang kahirap-hirap, pinayaman ng kanyang kaakit-akit na Espanyol na punto. Nagpalitan sila ng mga kwento at tawa, lubos na nalulubog sa kanilang palitan, tila walang malay sa pagdiriwang na nagpapatuloy sa kanilang paligid. Habang lumalalim ang gabi, lumipat ang mga iniisip ni Teresa mula kay Samuel at nanatili ng higit kay Eduardo na sumasalamin sa lahat ng kulang kay Samuel, pag-iingat, tunay na interes sa kanyang mga saloobin at respeto sa kanyang mga pananaw. Bawat salita at kilos mula kay Eduardo ay tila humihila sa kanya patungo sa isang kapanapanabik na bagong buhay. Nang pansamantalang umalis si Eduardo, lumapit si Josephine kay Teresa at masusing nagmasid. Pabulong niyang sinabi ng may diin, "Napagtanto mo ba kung ano ang iyong napalampas sa mga nakaraang taon? Ang lalaking yon ay higit sa 100 Samuel. Huwag mong gugulin ang iyong buhay kasama ang isang taong hindi ka pinahahalagahan." Ang mga salita ng kanyang pinsan ay tumama kay Teresa na parang pagbubunyag. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na isipin ang isang ibang hinaharap kung saan ang kanyang mga hangarin ay hindi binabaliwala, kung saan ang pag-ibig ay hindi isang bigat, kundi isang bukal ng kagalakan at personal na pag-unlad. Pagbalik niya, naroon si Samuel sa kanilang apartment. Ang kanyang mukha ay pinaghalong ginhawa at pagpuna. "Bumalik ka na," anya ng walang damdamin.
walang interes sa kanyang mga pinagdaanan. Ang malamig na pagtanggap ni Samuel kumpara sa maalalahaning atensyon ni Eduardo ay mabigat na tumimbang kay Teresa, nag-udyok ng damdamin ng panghihinayang. Habang ang mga araw ay nagsanib sa mga linggo at ang mga linggo ay naging mga buwan, sinubukan ni Teresa na bumalik sa kanyang nakagawiang gawain bilang isang graphic designer at mga sosyal na paglabas, na ngayoy tila kulay abo kumpara sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa disyerto. Gayunpaman, bawat gabi habang siya ay papatulog, ang kanyang isipan ay bumabalik sa makulay na mga kalye ng Dubai, sa nakakaanyayang ngiti ni Eduardo at sa nakapagpapasiglang pakiramdam ng walang katapusang mga posibilidad na bumalot sa kanya doon. Ang mga tawag ni Josephine ay naging mahalagang koneksyon sa kanyang di malilimutang karanasan. Ang kanyang pinsan na puno ng kasiyahan at nagdadalang tao ay madalas magbahagi ng mga update tungkol sa kanyang masayang bagong buhay, pampamilya. Sa mga pag-uusap na ito, kadalasan niyang nababanggit si Eduardo. Patuloy ka pa rin niyang tinatanong, pahiwatig ni Josephine ng pabiro. Hindi pa siya nakakakilala ng katulad mo. Ang bawat pagbanggit kay Eduardo ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Teresa, ngunit pinahihirapan siya ng pagkakonsensya. Paano ang kanyang mga iniisip ay naliligaw sa iba samantalang si Samuel ay kasama niya sa maraming taon? Sa kabila ng kanyang mga kakulangan, ang mga pagdududa ay sumusulpot sa kanya ng hindi inaasahan habang siya ay nagluluto, nasa mga meeting sa trabaho at sa mga gabing hindi siya makatulog. Si Samuel, na walang kamalay-malay sa kanyang panloob na pakikibaka, ay patuloy sa kanyang pagiging malayo at kung minsan ay mapanuya. Ang kanyang mga puna tungkol sa kanyang biyahe ay puno ng selos, lalo na kapag iminumungkahi niya ang mga bagong karanasan tulad ng pagkain sa labas. Tapos na ba ang iyong Arabian Princess face? Panunuyan niya isang gabi. Masakit ang kanyang mga salita, ngunit nagdulot din ito ng sandali ng pagkaunawa para kay Teresa. Unti-unti niyang nakita ang kanyang relasyon kay Samuel bilang isang nanatiling kaginhawaan na dahan-dahang kumain sa kanyang mga pangarap, hilig at pagpapahalaga sa sarili. Ang mga karanasan sa Dubai at ang mga posibilidad na kinakatawan ni Eduardo ay nagising sa kanya sa isang buhay kung saan siya ay maaaring pahalagahan, kung saan ang kanyang mga aspirasyon ay hinikayat, at kung saan ang pag-ibig ay pinagmumula ng kaligayahan sa halip na pasanin. Ngayon, nahaharap si Teresa sa isang mahalagang desisyon. Hahanapin ba niya ang lakas ng loob na ituloy ang bagong natuklasang pangitain sa kung ano ang maaaring maging buhay niya o mananatili siya sa pamilyar na buhay? Gaano man ito nakakabigat. Sa isang partikular na di mapakaling gabi, tumawag si Josephine na may kasabikang balita. Siya ay nagdadalang tao. Nakakahawa ang kanyang kasiyahan at sa maikling sandali nakibahagi si Teresa sa tuwa ng kanyang pinsan. Pagkatapos, naghatid si Josephine ng nakakagulat na balita. Nais niyang nasa Dubai si Teresa para sa panganganak at nangako siyang sasagutin ang lahat ng gastos. Mahalaga na narito ka, giit niya. Ang imbitasyong ito ay nagpresenta ng nakakatakot na posibilidad para kay Teresa. Ang pagbabalik sa Dubai ay nangangahulugan ng pagharap sa hindi pa nalulutas na damdamin para kay Eduardo at pagsusuri sa marupok na balanse na natagpuan niya kay Samuel. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Samuel, lumabas si Teresa sa kanilang balkonahe. Ang mga ilaw ng lungsod sa harapan niya malamlam kumpara sa kanyang matingkad na alaala ng mga bituin sa disyerto. Inisip niya ang banayad na simoy ng Persian Gulf at ang halakhak ni Eduardo na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang desisyon ay dumating ng mabilis, halos instingtibo. Babalik siya sa Dubai. Hinatwiran niya na para ito kay Josephine upang makasama ang kanyang pamilya sa isang mahalagang panahon,
ngunit alam niyang mas malalim ang kanyang mga motibo, posibleng may kaugnayan kay Eduardo. Habang naghahanda siya para sa paglalakbay, lumutang ang halo-halong damdamin. Ang walang interes na reaksyon ni Samuel sa kanyang pag-anunsyo, babalik ka na naman sa mga Arabo, ay lalo lamang nagpaliwanag sa lumalaking pagkakalayo nila. Ang pag-iimpake niya ng kanyang maleta ay puno ng mga implikasyon. Ang bawat pagpili ng damit ay tahimik na pagkilala sa kanyang pag-asang makita muli si Eduardo. Sa gabi bago ang kanyang pag-alis, nalunod si Teresa sa isang bagyo ng mga isipan. Sa isang panig ay ang pamilyar, mahuhulaan na buhay kasama si Samuel. Sa kabilang panig, ang nakapagpapasiglang, hindi alam na potensyal ng ibang hinaharap, posibleng kasama si Eduardo. Sa pagsikat ng araw, nagpasya siyang gamitin ang biyaheng ito bilang isang mahalagang sandali upang tunay na maintindihan ang kanyang mga pagnanais at aspirasyon. Isinara niya ang kanyang maleta na para bang tinatatakan ang kanyang pangako na hanapin ang kanyang tunay na landas. Ang taxi papuntang airport ay tila isang daan patungo sa isang bagong kabanata. Bawat hakbang ay paglayo mula sa kanyang nakaraan, patungo sa isang posibleng kapanapanabik na hinaharap. Ang paglapag sa Dubai sa gitna ng isang buhanginang bagyo ay tila simboliko na parabang binabalot ng disyerto mismo ang kanyang pagdating sa misteryo. Habang sumisilip siya sa mga hamog na bintana sa mga matataas na istruktura ng lungsod, ang puso ni Teresa ay sumasabay sa mabangis na ritmo ng buhangin laban sa eroplano, isang angkop na pambungad sa mga darating na paghahayag ng kanyang paglalakbay. Sa paliparan, ang maningning ng ngiti ni Josephine at ang malinaw na hubog ng kanyang pagbubuntis ay mga hindi maipagkakailang tanda ng kanyang kaligayahan. Mahigpit na niyakap ng mga pinsan ang isa't isa, muling nagkonekta na parang walang lumipas na panahon. Nandito ka na sa wakas, masayang sambit ni Josephine. Mayroong maraming kailangang habulin, marami akong gustong ipakita sa iyo. Ang kanilang biyahe mula sa paliparan ay puno ng masiglang kwentuhan at tawanan. Masigasig na ibinahagi ni Josephine ang tungkol sa mga paghahanda para sa baby, ang hindi matitinag na suporta ng kanyang asawa, at kung paano higit pa sa kanyang pinakamalalim na mga pangarap ang buhay sa Dubai. Habang nakikinig si Teresa, puno ng kasiyahan ang kanyang puso para kay Josephine, ngunit hindi niya maalis ang lumalaking pakiramdam ng pag-asa na siyang nag-aatubili siyang kilalanin. Pagkatapos may mapaglarong ngiti, ibinahagi ni Josephine ang isang bagay na nagpakaba sa puso ni Teresa. Si Eduardo ay nagtatanong tungkol sa iyo. Sa tingin ko, magiging masaya siya na nandito ka. Sa mga sumunod na araw, sinakop ng isang ipo-ipo ng emosyon si Teresa. Buong kalayaan niyang niyakap ang masiglang buhay sa Dubai. Tinulungan si Josephine sa pagdekorasyon ng nursery, nagpakasawa sa masasarap na pagkain, at humanga sa pagsasama ng lumang kultura at bagong estilo ng lungsod. Parang itinakda ng tadhana ang perpektong sandali para sa muling pagpakita ni Eduardo sa isang pamilyar na hapunan na ipinagdiriwang ang nalalapit na pagdating ng baby. Nang pumasok si Eduardo, parang huminto ang panahon para kay Teresa. Kasing charming niya tulad ng kanyang naaalala, ang kanyang ngiti ay nagpaliwanag sa silid. Nagtama ang kanilang mga mata at naramdaman ni Teresa ang pamilyar na paghila sa kanyang puso. Ang kanilang pag-uusap ng gabing iyon ay walang putol, tila tulay sa agwat ng kanilang pagkakahiwalay na parang ito ay maikling pahinga lamang. Nag-usap sila tungkol sa sining, musika at kanilang mga pinakamalalim na aspirasyon. Sa bawat palitan, naramdaman ni Teresa ang muling pagkabuhay ng mga bahagi ng kanyang sarili na hindi niya napagtanto na natutulog. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa guest room, gumawa si Teresa ng isang mapagpasyang hakbang.
Kinuha niya ang bagong telepono na binili niya bago ang kanyang biyahe. Ang numero ay hindi alam ng kahit sino mula sa kanyang nakaraang buhay. Isang daanan para tuklasin ang kanyang damdamin ng maingat. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga lihim na text at mga lihim na pagkikita kay Eduardo na ipinakita sa kanya ang mga nakatagong hiyas ng Dubai, mga maginhawang kafe, mga lihim na lugar ng sining at mga nakamamanghang tanawin ng disyerto. Sa bawat ibinahaging karanasan, lumalim ang isang malalim na ugnayan, nagpasigla ng mga damdamin kay Teresa na masidhi at nakapagpapasigla. Ngunit ang pagkakonsensya ay isang palagiang anino, ipinaalala sa kanya si Samuel sa pamamagitan ng larawan sa kanyang ibang telepono. Ang bigat ng 50 taong relasyon ay hindi madaling iwaksi. Ang tunggalian sa pagitan ng kanyang malalim, muling sumibol na damdamin para kay Eduardo at ang kanyang matagal ng pangako kay Samuel ay pinahirapan siya. Si Josephine na palaging mapagmasid ay nakadama ng pagbabago kay Teresa. Isang hapon sa pag-inom ng tsa sa balkonahe na may tanawin ng Persian Gulf, maingat niyang tinalakay ang elephant sa kwarto. "Mukha kang iba," puna ni Josephine. Ang kanyang boses ay malambing ngunit matalas. "Si Eduardo ba ito?" Nabigla, nag-alilangan si Teresa, ngunit nagpatuloy si Josephine, maunawain ngunit direkta. "Nakikita ko kung paano kayo sa isa't isa. Hindi mo maluloko ang sinuman, lalo na ako. Hindi ito tungkol sa paghuhusga, Teresa. Tungkol ito sa kung ano talaga ang gusto mo." Lumabas ang luha sa mga mata ni Teresa habang inamin niya ang kaguluhan sa loob niya. "Komplikado, Josephine. Nagtayo kami ng buhay ni Samuel, ngunit kay Eduardo parang buhay na buhay ako muli. Hindi ko lang alam ang gagawin ko." Puno ng init at empatiya ang tugon ni Josephine. Ang pinakamahirap na desisyon ay madalas na nagdadala sa atin kung saan tayo kailangan. Huwag hayaan ang pagkakonsensya na pigilin ka sa isang buhay na hindi na nagbibigay kasiyahan sa iyo. Isipin mo kung ano talaga ang gusto mo, kung ano talaga ang karapat-dapat mo. Habang tumingin si Teresa sa malawak na asul na Gulf, ang kanyang puso ay mabigat sa pag-aalinlangan na pagtanto niya na tama si Josephine. Ang daang pasulong ay hindi malinaw, kasing hindi mahuhulaan ng sandstorm na sumalubong sa kanya, ngunit ito ay kanya nang pipiliin. Habang tila huminto ang mundo sa paligid ni Teresa, ang bango ng mga rosas at ang ingay sa paligid ay naglaho, iniwan lamang siya at si Eduardo. Ang mga puso nila ay magkakasabay sa isang malalim na sandali. Sa pagtitig sa kanyang mga mata, nakita niya ang lahat ng kanyang inaasam, asawa, paggalang at kasama sa buhay. "Oh," mahina niyang sambit. Ang kanyang pagtanggap ay pumailan lang sa hangin. "Oh, pakakasalan kita." Ang halik na kanilang pinagsaluhan ay hindi lamang pahayag ng pagmamahal, kundi patunay din ng isang bagong simula. Habang isinusuot ni Eduardo ang singsing na brilyante sa kanyang daliri, naramdaman ni Teresa ang labis na pakiramdam ng pag-aari. Ang tunay na oasis sa hindi mahuhulaang disyerto ng buhay. Ang singsing na kumikinang na parang maraming araw sa disyerto ay sumisimbolo sa maliwanag na kinabukasan na kanyang tatahakin. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang buhay ay naging makulay na tapiserya ng emosyon, pagpaplano at pangarap na lahat ay itinakda laban sa dinamikong likuran ng Dubai. Si Josephine na nagdadalang tao ay labis na natuwa. Ang kanyang mga salitang, alam kong kayo talaga ang para sa isa't isa," ay sumasalamin sa tuwa ng sandaling iyon. Pinapalakas ang mga paghahanda sa kasal na maganda ang pagsasama ng mga tradisyong Mexicano at Arabo. Si Eduardo ay laging sumusuporta. Ipinakilala niya si Teresa sa kanyang malaki at mainit na pamilya na malugod siyang tinanggap. Ibinahagi nila ang mga lokal na tradisyon at mga nakakatuwang kwento
mula sa kabataan ni Eduardo. Binabalot siya sa isang mundo ng init at tawanan. Gayunpaman, ang mga patuloy na mensahe ni Samuel ay nagdulot ng anino sa kanyang bagong kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng desperadong mga pagsusumamo at nagbabantang mga paalala. Isang gabi, habang lumitaw ang isang mensahe mula kay Samuel sa kanyang telepono, mapanganib at nakakabagabag, pinili ni Teresa na itago ang mga takot na ito kay Eduardo. Ayaw niyang patayin ang liwanag ng kanilang pinagsasaluhang kagalakan sa mga multo ng kanyang nakaraan. Habang papalapit ang kasal, mas lalo pang nilubog ni Teresa ang kanyang sarili sa buhay sa Dubai. Nag-aral siya ng wikang Arabic, naglibot sa mga sinaunang souk at nagalak sa natatanging pinaghalong tradisyon at modernidad ng lungsod. Gayunpaman, paminsan-minsang tumatagos ang pangungulila sa kanyang kasiyahan na pinasigla ng isang pamilyar, na awitin o isang amoy na nagdala ng mga alaala ng Mexico. Ang mga pangingilala na ito ay nagtulak sa kanya na pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian. Nagtataka kung hinihingi ba ng pag-ibig na kanyang tinutugis na isakripisyo niya ang labis. Pagkatapos, dumating ang tawag. Ang tinig ng kanyang ina, puno ng pag-aalala at pagmamadali, ay nagdala ng balita tungkol sa atake sa puso ng kanyang ama na nagbigay ng matinding liwanag sa mundo ni Teresa. Ang pangangailangang bumalik sa Mexico ay naging agarang. Si Eduardo, matatag sa kanyang pangako, ay nagpumilit na sumama sa kanya. Binigyang diin, ang pamilya mo ay pamilya ko na rin ngayon. Haharapin natin ito ng magkasama. Ang kanilang paglalakbay patungong Mexico ay puno ng tensyon at pag-aalala. Bawat lumipas na minuto ay tila umaabot ng walang katapusan habang nag-aalala si Teresa tungkol sa kanyang ama. Sa paglapag sa Mexico City, ang pamilyar na ingay, gulo at mga amoy ay bumalot sa kanya. Pinagsasama ang nostalgia sa isang malakas na pakiramdam ng pagmamadali. Sa ospital, ang tanawin ng kanyang dating malakas na ama na ngayon ay mahina at nakakabit sa mga makina na nagpapanatili ng buhay ay nakakasakit ng puso. Ang mahigpit na yakap ng kanyang ina at bulong na pasasalamat ay nagdulot ng isang alon ng emosyon. Napapalibutan ng kanyang pamilya. Kasama si Eduardo sa kanyang tabi, hinarap ni Teresa ang malupit na realidad ng marupok na balanse ng buhay. Ang kanyang puso ay hinati sa pagitan ng kanyang lumang mundo at ng bagong buhay na kanyang itinatayo libu-libong milya ang layo. Ang mga araw ay lumipas sa isang unos ng mga appointment ng doktor, mga tahimik na pag-uusap sa madilim na mga pasilyo ng ospital, at walang katapusang mga gabi na ginugol sa maingat na pagbabantay sa tabi ng kama ng ospital ng kanyang ama. Sa buong mahirap na panahong ito, si Eduardo ay isang matatag at mahalagang figura, mabilis na nakakuha ng paggalang at pagmamahal ng pamilya ni Teresa dahil sa kanyang walang pag-aalinlangan na pangako at kabaitan. Isang gabi, habang umiinom si Teresa ng kape sa cafeteria ng ospital, hindi inaasahang nakatagpo niya si Samuel. Habang nagtatagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras, nasuspinde sa gitna ng mga lumang alaala at sariwang sakit, isang hindi nakikitang hadlang ang naghihiwalay sa kanila. Si Samuel ang nagbasag ng katahimikan, ang kanyang boses ay may halong kalungkutan at pagtanggap. Kaya, totoo pala, ikakasal ka na sa kanya. Ang kanyang mga salita ay hindi isang tanong, kundi pagtanggap sa isang katotohanang kanyang tinanggap na. Nawalan ng salita si Teresa, hindi maipahayag na ang kanyang puso ay nakahanap ng bagong ritmo, isang bagong pag-ibig na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kabuuan. Lumapit si Samuel, halos abutin siya, ngunit huminto. Sa isang boses na may gilid ng damdamin, nasabi niya, "Sana masaya ka, tunay kong hiling iyon." Sa mga huling salitang iyon,
Umalis siya, iniwan ang isang bakas ng mga alaala na tumagal ng 50 na taon at mga pag-iisip kung ano ang maaaring naging. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Teresa sa mga bisig ni Eduardo, naramdaman niya ang isang tiyak na pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Ang matinding kirot ng pamamaalam ay pinalambot ng katiyakan na siya ay nasa tamang landas. Habang lumilipas ang mga araw sa mga linggo, unti-unting gumanda ang kondisyon ng kanyang ama pagkatapos ng operasyon at unti-unting bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Sa isang tahimik na sandali sa silid ng ospital, napansin ng kanyang ama ang singsing sa kanyang daliri at sinabi, "Mabuting tao siya." Tumango patungo kay Eduardo. Makikita mo sa kanyang mga mata ang paraan ng kanyang pagtingin sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang idinagdag niya, "Magiging napakasaya mo, anak ko. At tandaan, gaano man kalayo ang iyong marating, palagi kang magiging aming anak." Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Teresa pasulong. At sa basbas ng kanyang pamilya, nagpasya siyang tuluyan ng lumipat sa Dubai at simulan ang kanyang bagong buhay kasama si Eduardo. Sa pagbabalik ni Teresa sa Dubai, naiiba ang pakiramdam ng lungsod para sa kanya. Hindi na ito lugar na kanyang binibisita lamang. Naging tahanan na niya ito, ang pundasyon kung saan siya magtatayo ng kanyang kinabukasan. Habang bumababa ang eroplano at kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim ng gabi ng disyerto, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang mainit ng ngiti ni Eduardo ang sumalubong sa kanya sa paliparan. "Maligayang pagbabalik, mahal ko," sabi niya habang niyayakap siya, at sa sandaling iyon, yakap-yakap ng kanyang kapareha at dala ang pagmamahal ng kanyang pamilya sa kanyang puso. Alam ni Teresa na natagpuan niya ang kanyang tunay na lugar sa mundo. Sa mga sumunod na buwan, ang Dubai ay naging pugad ng aktibidad at emosyon. Ang abalang enerhiya nito ay sumasalamin sa kanilang pagkasabik at masayang pag-asa. Ang mga paghahanda sa kasal ang naging sentro ng kanilang mga buhay. Pinagsasama ang mga tradisyong Mexicano at Arabo sa bawat pagpipilian mula sa lugar hanggang sa mga imbitasyon sa kasal. Palibot sa isang eksotikong halo ng mararangyang tela, mayamang pampalasa at sinaunang mga kaugalian, labis na namangha si Teresa. Masigasig na sumali ang mga kamag-anak ni Eduardo sa mga paghahanda, samantalang sinamahan ng kanyang mga tiyahin at pinsan si Teresa sa mga eksklusibong butik upang pumili ng mga tela para sa kanyang damit pangkasal. Ang damit ay itinakda upang maging isang kahanga-hangang likha, pinagsasama ang kanluraning kagandahan sa Arabong karangyaan, pinalamutian ng mga gintong sinulid, puting puntas, mga perlas, at mga kristal na kumikinang sa ilaw ng disyerto. Tinitiyak na magiging kahali-halina si Teresa na parang prinsesa mula sa isang Arabianong engkantada. Si Eduardo ang namahala sa mga detalyeng lohikal, pinili ang isang marangyang resort kung saan nagtatagpo ang disyerto at ang karagatan bilang lugar ng kasal. Itinakda ang kanilang kasal sa paglubog ng araw. Ang ginintuang at rosas na kulay ng langit ang nagbigay ng perpektong setting para sa kanilang mga panata. Si Josephine, na ngayon ay gumaling na at may bagong sanggol, ay palaging kasama ni Teresa, tumutulong sa bawat detalye mula sa musika ng seremonya hanggang sa menu ng resesyon. Isang pagdiriwang ito ng pareho nating mga kultura. Iginiit ni Teresa, kaya ang menu ay nagtatampok ng isang halo ng tradisyonal na mga lasa ng Mexico kasama ang mga Arabong pagkain, lumilikha ng isang di malilimutang piging. Habang papalapit ang araw ng kasal, ang pananabik ni Teresa ay may halong kaunting kaba. Pinag-iisipan niya ang kanyang pamilya sa Mexico,
Nagtataka kung tunay ba nilang naiintindihan ang kanyang desisyon, umaasa na mapapatawad nila ang kanyang pagpili na manirahan ng malayo. Sa isang partikular na gabi ng pagmumuni-muni, sorpresang pinasaya siya ni Eduardo ng isang video call sa kanyang buong pamilya sa Mexico. Sa pagkakita sa kanilang mga ngiti sa screen, sa pagdinig ng kanilang mga salitang pagbabasbas at pagmamahal, ang boses ng kanyang ama na puno ng emosyon, "Hindi namin palalampasin ang iyong malaking araw, anak. Kasama mo kami sa espiritu." Natunaw ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Teresa sa mga bisig ni Eduardo, ang kanyang mga huling alinlangan ay nalusaw. Nagawa na niya ang kanyang desisyon, siya ay nasa landas na kanyang pinili, at naramdaman niya ang buong suporta ng lahat ng mahalaga sa kanya. Ang mga araw na humantong sa kasal ay isang ikot ng mga huling detalye. Ang mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagsimulang dumating. Pinupuno ang hotel ng kaguluhan at ng lasa ng karangyaan at mainit na pagtanggap ng Dubai. Ang gabi bago ang kasal, alinsunod sa mga kaugaliang Arabo, ay ginanap ang gabi ng henna. Ang mga kababaihan mula sa magkabilang pamilya ay nagtipon sa isang silid na pinalamutian ng mga silk na unan at kumikislap na mga lampara ng langaw, kung saan ang mga bihasang artista ay nag-adorno sa mga kamay at paa ni Teresa ng masalimuot na mga disenyo ng henna. Habang sila ay nagtatrabaho, ang silid ay umalingaw-ngaw sa mga tradisyonal na awit at matalinong payo para sa buhay may asawa. Sa parehong oras, si Eduardo at ang mga lalaki mula sa kanilang mga pamilya ay nagdaos ng kanilang sariling pagdiriwang sa ibang lugar sa hotel. Ang kanilang gabi ay minarkahan ng tawanan at musika, habang nagpapalitan sila ng mga kwento at nagtaas ng mga toast para sa hinaharap na kaligayahan ng mag-asawa. Ang susunod na umaga ay sinalubong sila ng perpektong maaraw na kalangitan. Tila ang disyerto mismo ay nag-aalok ng kanyang mga basbas para sa kanilang pagsasama. Nagising si Teresa sa isang bugso ng mga damdamin, isang halo ng pag-asa at kasabikan. Ang mga oras ay dumaan sa isang pagmamadali ng aktibidad, kung saan ang mga estilista at makeup artist ay nag-transform sa kanya sa isang nakakamanghang figura. Ang kanyang damit pangkasal, isang kahanga-hangang likha, ay tila nakakahuli at nagpapakita ng liwanag, nag-iilaw sa kanya sa kanyang kinang. Sa pagtingin sa kanyang sarili, namangha si Teresa sa kanyang pagbabago, hindi lamang sa hitsura kundi pati na rin sa direksyon ng kanyang buhay. Isang taon lamang ang nakalipas, sino ang mag-aakala na siya ay nasa bingit na ng pagpapakasal sa lalaking pangarap niya sa kanyang bagong tahanang bansa. Ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol ng isang mahinahong katok. Ito ay si Josephine na nagniningning sa kanyang damit pang-abay na nag-anunsyo, oras na, naghihintay na ang lahat. Sa isang huling sulyap sa salamin at isang malalim na hininga, pinatatag ni Teresa ang kanyang sarili para sa pinakamahalagang lakad ng kanyang buhay. Habang papalapit siya sa seremonya, bawat hakbang ay parang isang hakbang palapit kay Eduardo at isang hinaharap na puno ng pag-ibig, pakikipagsapalaran at walang hanggang posibilidad. Ang koridor patungo sa lugar ng seremonya ay pinalamutian ng mga arko ng puti at ginto na mga bulaklak, lumilikha ng isang mabangong lagusan ng kagandahan. Habang naglalakad si Teresa na inaalalayan ng kanyang ama na dumating mula sa Mexico, sa pasilyo, ang pinagsamang musika ng Arabic at mariachi ay tumugtog, sumisimbolo sa pagsasanib ng kanilang mga kultura. Sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng isang canopy ng umaalog na puting sutla, nakatayo si Eduardo. Ang kanyang ngiti sa pagkakita kay Teresa ay maaaring magpalabo sa pinakamaliwanag na araw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng iba ay naglaho.
Sila lamang ang dalawa handang simulan ang kanilang magkasamang buhay. Ang seremonya ay magandang pinagsanib ang kanilang mga tradisyon. Isang imam ang nanguna sa bahagi ng Islamiko, habang isang Katolikong pari mula sa Mexico ang namuno sa mga panata ng Kristiyano. Nagpalitan sina Teresa at Eduardo ng mga singsing at taus-pusong pangako sa parehong Arabic at Espanyol. Ang kanilang mga boses ay puno ng damdamin. Ang pagdeklara sa kanila bilang mag-asawa ay sinundan ng mga paputok na nag-iilaw sa langit ng disyerto, habang ang palakpakan at ang amoy ng mga petal ng rosas at bigas ay pumuno sa hangin. Ang pagtanggap ay isang makulay na pagdiriwang ng buhay at pag-ibig na nagpatuloy hanggang sa mga unang oras ng umaga. Ang mga mesa ay napuno ng mga pagkain mula sa parehong mga kultura, at ang musika ay nagpalit-palit sa pagitan ng mga Latin na tibok at mga tunog ng Arabo. Inuulit ang pagsasanib ng dalawang pamilya bilang isa. Sa kanilang unang sayaw, bumulong si Eduardo kay Teresa, "Masaya ka ba, mahal ko?" Labis na natuwa, si Teresa ay tumango lamang. Kulang ang mga salita upang maipahayag ang kabuuan ng kanyang puso sa sandaling iyon. Natagpuan niya hindi lamang ang pag-ibig, kundi isang bagong tahanan, isang bagong pamilya at isang pangakong bagong buhay na puno ng pakikipagsapalaran. Habang natatapos ang pagtanggap at umalis ang huling mga bisita, umatras si Teresa at Eduardo sa pag-iisa ng kanilang bridal suite, lumabas sa isang balkonahe na nagbubunyag ng malawak na disyerto na naligo sa liwanag ng buwan. Isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Teresa. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Eduardo. Ang kanyang mga bisig ay yumakap sa kanya ng mainit. "Iniisip ko kung gaano ako kapalad," sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong laban sa katahimikan ng disyerto sa gabi. "Talagang maaring dalhin ka ng buhay sa mga hindi inaasahang kamangha-manghang landas kapag naglakas loob kang sundin ang iyong puso." Ang tugon ni Eduardo ay dumating bilang isang banayad na halik. "Ito lamang ang simula, mahal ko. Mayroon tayong buong habang buhay upang likhain ang ating sariling mga kwento, ang ating sariling bersyon ng mga kwento mula sa Arabian Nights." Sa ilalim ng canopy ng mga bituin, ang mag-asawa ay tumayo, nagsisimula ng isang bagong kabanata ng magkasama, isang modernong engkantadong kwento na hinabi mula sa pagsasanib ng kanilang magkakaibang mundo. Ang umaga pagkatapos ng kanilang kasal ay sinalubong sila ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Tila ang disyerto mismo ay huminto, umaalingaw-ngaw sa bagong natagpo ang kagalakan at mga hangarin ng mag-asawa. Ang plano nila para sa araw ay simple at payapa, isang mahinahong agahan kasama ang mga miyembro ng pamilya na nagpaiwan matapos ang mga pagdiriwang, at pagkatapos ay isang paglalakbay sa kanilang bagong tahanan sa Dubai. Ang apartment na ito na nakatago sa puso ng lungsod ay nag-aalok ng malawak na tanawin ng parehong urban na tanawin at disyerto sa kabila. Isang ideal na simula bago sila magtungo sa kanilang honeymoon sa mga idyllic na isla ng Timog Silangang Asya. Ang agahan ay isang masayang okasyon na puno ng tawa at magkakasamang mga pangarap para sa hinaharap. Ang mga magulang ni Teresa na nagplano na magtagal pa sa Dubai ay nagliwanag ng kaligayahan at pagmamalaki. "Hindi kita nakitang kasing ningning dati, anak," komento ng kanyang ina. Ang emosyon ay kumikinang sa kanyang mga mata. Si Eduardo ay isang mabuting tao at halata na mahal kanya. Pagkatapos ng mga taus-pusong pamamaalam at mga pangako ng pagkakakonekta, nagtungo sina Teresa at Eduardo sa kanilang sasakyan, isang makinis na sports car na regalo mula sa pamilya ni Eduardo para sa kanilang kasal. Habang sila ay nagmamaneho, sumayaw sa hangin ang belo ni Teresa mula sa bukas na bintana.
Kumikinang sa araw ang kanyang singsing sa kasal na naglalarawan ng suryal na likas ng kanyang kagalakan. Ang pagmamaneho ay nagsimula ng mapayapa na may itinuturo si Eduardo na iba't ibang mga landmark at binubuksan ng mga plano para sa kanilang magkasamang hinaharap. Ang gusaling iyan, doon magiging bagong opisina ko, itinuro niya. At ang park na iyan, maaari tayong magpalipas ng mga katapusan ng linggo doon, marahil isang araw kahit kasama ang ating mga anak. Lumawak ang ngiti ni Teresa sa pagbanggit ng mga anak, isang konsepto na dati ay pakiramdam niya ay malayo, ngunit ngayon ay lumitaw bilang isang magandang hindi maiiwasan kasama si Eduardo. Katulad ng siya ay sasagot, ang kanyang pansin ay nahuli ng isang hindi pangkaraniwang tanawin sa rearview mirror, isang itim na sasakyan na masyadong malapit sa kanilang buntot. Isang sandaling pakiramdam ng pagkabalisa ang kumislap sa kanya, mabilis na pinawalang bisa ng kagalakan ng araw. Gayunpaman, sa isang iglap, lumala ang sitwasyon. Sumugod ang itim na sasakyan, bumangga sa kanila ng marahas na pagkakabigla. Nayanig ang mundo sa paligid ni Teresa nang pilitin ni Eduardo na kontrolin ang kanilang umiikot na sasakyan. Tumindig ang takot habang sumigaw si Teresa, inaabot ang kamay ni Eduardo. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang sandaling puno ng takot na nagpapahayag ng tahimik na mga paumanhin at mga deklarasyon ng pag-ibig. Pagkatapos, nilamon ng kadiliman ang lahat. Habang unti-unting bumabalik ang malay ni Teresa, agad siyang sinalubong ng matalim na amoy ng gasolina at ang malayong tumitili na sirena. Ang pagtatangkang gumalaw ay nagdulot ng matinding sakit na huminto sa kanyang pagsisikap. Ang kanyang damit pangkasal na dati simbolo ng kagalakan at pagdiriwang ay ngayon ay nabahiran ng dumi, isang malinaw na paalala ng trauma. Nag-umpisa ang kanyang pagkabalisa nang ma-realize niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sila ay naipit sa isang nakabaligtad na kotse. Delikado ang posisyon malapit sa gilid ng bangin. Sinubukan ni Teresa na hanapin si Eduardo, ngunit mahina at halos hindi marinig ang kanyang boses. At nakakabahala hindi siya tumugon sa kanyang mga tawag. Lumalakas ang mga boses sa di kalayuan. Narinig niya ang isang tao sa telepono, nanginginig sa takot habang inilalarawan ang kakilakilabot na eksena. Napakalagim na aksidente, nahulog ang kotse sa bangin. Bilisan niyo, kailangan nila ng agarang tulong. Sumunod ang magulong mga sandali na puno ng aktibidad habang dumating ang mga team ng rescuers. Walang kapag-urang nagtatrabaho upang mailigtas sila mula sa gusot na wasak na sasakyan. Naging pabago-bago ang malay ni Teresa, labis ang pisikal na sakit na kanyang nararamdaman, ngunit ito'y kakaunti lamang kumpara sa takot na kumukubkob sa kanyang puso. Kailangan niyang malaman ang kalagayan ni Eduardo, ngunit nanatili siyang walang tugon. Nang sa wakas ay nailabas siya ng mga rescuers mula sa kotse, ang matinding sikat ng araw sa disyerto ay nakabulag sa kanya, dagdag sa kanyang pagkalito. Habang unti-unting luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ang mga paramedics na inaasikaso ang isang walang galaw na figura sa lupa, si Eduardo. Isang alon ng pangamba ang bumuhos sa kanya. Ang kanyang boses, mahina at nanginginig, ay bahagya lamang na umabot habang tinatawag niya ito. Ang mga luha ay lumabo sa kanyang paningin habang nasaksihan niya ang masigasig na pagsisikap ng mga paramedics na buhayin siya. Ang bawat kilos nila ay tumpak. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang kalagayan. Habang ang tunog ng rescue helicopter ay tumibok sa hangin, dagdag sa crescendo ng magulong tunog, ang kawalan ng pag-asa ay nagbantang magapi sa kanya. Ang malupit na realidad ng sitwasyon ay malalim na tumama kay Teresa. Hindi ito ang inaasahang takbo ng kanilang kwento.
Sila ay nakatakda sana para sa isang buhay ng kaligayahan, hindi isang maikli at trahedikong wakas. Nakakapit sa natitirang pag-asa, nanalangin siya para sa isang himala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, silang dalawa ay makaligtas sa bangungot na ito, handang simulan ang hinaharap na kanilang pinangarap. Isa sa mga paramedics ang sumigaw na wala ng pulso si Eduardo habang sinisimulan ang CPR. Sinubukan ni Teresa na sumigaw at lumapit sa kanya, ngunit natagpuan niyang paralisado siya. Mabilis siyang dinala sa ambulansya. Ang pagtangis ng mga sirena ay lumunod sa kanyang mahinang mga daing. "Eduardo, pakiusap Eduardo!" Ulit-ulit niyang bulong. Ang biyahe patungong ospital ay lumipas sa isang pagkalito habang pinipilit ni Teresa na manatiling malay, nananalangin na sana ay maayos si Eduardo at matapos na ang bangungot na ito. Pagdating sa ospital, magulo ang eksena. Nagmadaling nagtakbuhan ang mga medical staff, kagyat na sumisigaw para sa mga supplies at naguutos. Mabilis na isinugod si Teresa sa operasyon dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala. Nang siya ay magkamalay sa ICU, ang unang tanawin na bumati sa kanya ay ang mukha ng kanyang ina na bahiran ng luha. "Mama," mahina niyang bulong, "nasaan si Eduardo?" Habang mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay, umiiyak ng walang tigil. Lumubog ang puso ni Teresa. "Oh, anak ko, patawad." Agad na kinumpirma ang pinakamalalang takot ni Teresa. Wala na si Eduardo. Ang malalim na dalamhati ng pagkawala ng kanyang mahal, ng kanilang pinagsamang kinabukasan, ng kanilang mga pangarap ay bumalot sa kanya sa isang nakakawasak na sigaw na umalingaw-ngaw sa mga koridor ng ospital, na nagdulot sa mga nurse na madaliing pumasok upang patahanin siya gamit ang mga sedatives. Sa mga sumunod na araw, nalibing si Teresa sa isang ulap ng sakit at lungkot, bahagyang nauunawaan ang buong lawak ng kanyang pagkawala. Habang dahan-dahang gumagaling ang kanyang mga pisikal na sugat, maraming bali at pasa, lalo namang lumalim ang kanyang emosyonal na mga sugat. Ang nagluluksang pamilya ni Eduardo ay nagbantay sa kanyang tabi, lalo na ang kanyang ina na kasama niyang nakaupo sa tahimik na pagkakaisa. Ang kanilang magkasamang dalamhati ay nagbigkis sa kanila ng higit pa sa mga salita. Mabilis na kumalat ang trahedikong kwento ng aksidente ng batang mag-asawa sa Dubai at internasyonal, kasama ang mga pahayagan na detalyado kung paano ang kanilang ingranding kasal na ginanap lamang isang araw bago ang pag-crash ay nagtapos sa pighati. Ang mga larawan mula sa kanilang kasal ay kaibahan ng mga larawan ng kanilang sasakyan sa ilalim ng bangin. Habang bumabalik ang lakas ni Teresa, lumitaw ang mga tanong tungkol sa aksidente. Sino ang nagmamaneho ng misteryosong itim na kotse na bumangga sa kanila? Talaga bang aksidente lang ito o may nakatagong masama? Masusi ang investigasyon ng pulisya ng Dubai, ngunit mabagal ang pagdating ng mga sagot. Isang gabi, habang hindi siya makatulog, bumisita ang isang detective ng pulisya kay Teresa. Ipinakita sa kanya ang footage ng seguridad mula sa pag-crash. Ang hitsura ng itim na kotse ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Kapareho ito ng minamaneho ng kanyang dating kasintahan na si Samuel sa Mexico. Ngunit imposible iyon, hindi ba? Dapat ay nasa Mexico si Samuel, malayo. Ngunit pumasok ang mga pagdududa na naglason sa kanyang mga iniisip. Posible kayang ang obsesyon ni Samuel ang nagtulak sa kanya sa ganitong haba upang nakawin ang kanyang kaligayahan at ang buhay ni Eduardo? Ang mga nakakapagod na iniisip na ito ay nagtulak kay Teresa na hanapin ang katotohanan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Eduardo at sa hinaharap na dapat sana nilang pinagsaluhan. Patuloy ang kanyang paggaling, araw-araw ay nagdudulot ng pisikal na pagbuti, ngunit kaunting ginhawa sa kanyang kaluluwa.
Ang bawat paglubog ng araw, bawat tanawin ng Dubai ay masakit na nagpapaalala sa kanya kay Eduardo at sa kanilang mga pangarap. Isang gabi habang nakaupo sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, tahimik siyang nangako, "Ito ang utang ko sa iyo, Eduardo. Alamin ko kung ano ang nangyari para sa ating dalawa." Bagaman ang landas upang matuklasan ang katotohanan ay nangangakong magiging mahirap, determinado si Teresa na ituloy ang hustisya, hindi lamang para sa kanyang nawalang asawa, kundi para sa kanilang nawalang pag-ibig. Habang dumadalo sa libing ni Eduardo, pakiramdam ni Teresa ay parang siya ay nasa isang malungkot na panaginip. Nakasuot ng itim na labis na kontraste sa puting damit pangkasal na kanyang suot ilang linggo pa lamang ang nakalipas. Siya ay nakatayo sa tabi ng libingan. Ang kanyang damdamin ay namanhid sa isang mabigat na kawalan. Ang mga mabubuting salita at simpatikong tingin mula sa mga nasa paligid niya ay tila dumadausdos lamang sa kanya, hindi tumatagos sa kanyang balot ng pagkakahiwalay. Sa panahon ng serbisyo, ang kanyang tingin ay nahuli sa isang mukha, sa mga nakikiramay na tila wala sa lugar, isang mukhang kahindik-hindik na pamilyar, si Samuel. Nakita niya ito roon, ang kanyang ekspresyon ay halo ng iba't ibang emosyon, ngunit sa isang kisap mata, siya ay nawala. Talaga bang naroon siya o guni-guni lamang ito ng kanyang isip na hinahabol ng paranoia? Ang kawalan ng katiyakan na ito ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Pinangunahan ng halo ng pighati at determinasyon, inilaan ni Teresa ang kanyang sarili sa pag-unravel sa mga pangyayari ng aksidente, walang tigil na nakikipagtulungan sa pulisya ng Dubai. Maingat niyang sinuri ang mga footage ng seguridad, sinuri ang mga record ng flight, at sinift ang mga log ng hotel, hinahabol ang bawat posibleng lead na may matatag na determinasyon. Ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay naging obsesyon, isang paraan upang panatilihing buhay ang alaala ni Eduardo habang binubuo niya ang mga wasak na piraso ng kanyang buhay. Ang mga gabing walang tulog ay naging pangkaraniwan habang pinagdudugtong-dugtong niya ang mga pahiwatig, hinimok ng pangangailangan na matuklasan ang ilap na katotohanan. Samantala, ang pamilya ni Eduardo na nag-aalala sa kanyang kalagayan ay iminungkahi na bumalik siya sa Mexico upang makatakas sa masakit na alaala na nakakabit sa Dubai. Gayunpaman, matatag si Teresa, ang pag-alis ay hindi isang opsyon, hindi hanggang sa makamit niya ang hustisya para kay Eduardo. Ang kanyang investigasyon ay kumuha ng di inaasahang liko isang gabi nang siya ay tumanggap ng isang anonymous na tawag sa telepono. Ang boses, baluktot at cryptic ay nagpahiwatig, hindi lahat ng aksidente ay aksidental. Tumingin sa disyerto kung saan ang mga lihim ay nakabaon sa buhangin. Ang mahiwagang pahiwatig na ito, bagaman nakakakilabot, ay muling nagpaningas ng pag-asa sa loob niya. Agad niyang hiniling ang tulong ng isang pribadong investigador na may malalim na kaalaman sa hindi gaanong nakikitang mukha ng Dubai, at magkasama silang nagsimulang magbunyag ng mga layer ng pandaraya. Natuklasan nila na ang itim na kotse na kasangkot sa pag-crash ay nirenta sa pamamagitan ng isang shell company na nakalink sa kaduda-dudang mga aktibidad sa Mexico, na humila sa kanila ng mas malalim sa isang web ng sabwatan na marahil ay kasangkot si Samuel o nagpapahiwatig ng isang mas malaki, mas mapanganib na balak. Napalitan ng kanyang pagsubok, si Teresa ay lumabas bilang isang matigas na figura, pinangungunahan ng halo ng sakit at determinasyon. Ang romantikong mga gabi na minsang ginugol sa disyerto, puno ng mga pangarap at pangako, ay ngayon ay naging mapanganib na paghahanap para sa katotohanan sa gitna ng nakatagong mga panganib. Sa paghuhukay sa mga madidilim na sulok ng Dubai,
kung saan ang impluwensya ay mas malakas na pera kaysa sa batas. Hinanap niya ang mga sagot. Ang bawat pagtuklas ay pakiramdam niya ay isang hakbang na mas malapit kay Eduardo sa hustisya na nararapat sa kanya. At bagaman alam niya ang panganib, ang kanyang determinasyon ay hindi nag-alinlangan. Isang makabagbag damdaming gabi sa ilalim ng kalangitan ng disyerto na nililiwanagan ng buwan, tumayo si Teresa kung saan siya minsang naging pinakamasaya at kung saan nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Kamay sa kanyang puso, ang isa ay mahigpit na hawak ang singsing sa kasal ni Eduardo na numpa siya sa malamig na simoy. Hahanapin ko ang hustisya para sa iyo, mahal ko. Ano man ang gastos, kahit saan ako dalhin, ilalantad ko ang katotohanan at pararangalan ng iyong alaala. Ito ay hindi katapusan ng ating kwento. Ito ang simula ng aking paghahanap sa katotohanan. Sa kanyang mga salitang naglalayag sa kalawakan ng disyerto, pinatibay ni Teresa ang kanyang sarili para sa anumang naghihintay sa hinaharap. Ang paglalakbay ay nangangako ng panganib, ngunit para kay Eduardo, para sa kanilang pag-ibig, at para sa hinaharap na dapat sana ay kanilang pinagsaluhan, handa siyang lumaban hanggang wakas. Ang pagbubunyag ng impormasyon ay tila nagpapabigat sa puso ni Teresa habang ibinabahagi ng detective ang mas detalyadong bahagi ng kanyang mga natuklasan. Ipinresenta niya ang mga ebidensyang pangyayari na naguugnay kay Samuel sa pagrenta ng itim na kotse, maraming testigo na nakakita sa kanya na nag-aabang malapit sa pinangyarihan ng aksidente, at isang footage ng security camera na nakuna ng katulad na kotse na mabilis na umaalis pagkatapos maganap ang aksidente. Sa bawat piraso ng bagong ebidensya, nakaramdam si Teresa ng matinding sakit sa kanyang puso. Ang ideya na si Samuel, isang taong minsang malapit sa kanya, ay magagawa ang ganitong gawain ay labis na nakakabigla, ngunit ito ay nagpaningas ng matinding determinasyon sa kanya. Ngayon, alam ko na ang katotohanan at hindi ako titigil hanggang sa magwagi ang hustisya. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin ng bakal. Tumingin sa kanya ang detective na may seryosong ekspresyon. May sapat tayong ebidensya para lumapit sa mga autoridad. Ngunit kailangan kong balaan ka, Ginang Teresa. Ang pag-uumpisa ng prosesong ito ay hindi na mababalikan at maaari itong magdulot ng panganib sa iyong buhay. Saglit na ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata na alala ang masayang ngiti ni Eduardo, ang kislap sa kanyang mga mata nang siya ay mag-propose at ang kanyang nakakaaliw na yakap. Pagmulat ng kanyang mga mata, puno ito ng matatag na determinasyon. Hindi ako nababahala sa panganib, matatag niyang deklara. Nararapat kay Eduardo ang hustisya at ako'y nakatuon na matiyak na matatanggap niya ito. Tumango ang detective bilang pag-apruba. Sige, narito ang ating plano. Ang sumunod ay abalang mga oras, ipinresinta ni na Teresa at ng detective ang kanilang nakalap na ebidensya sa mga autoridad ng Dubai. Humanga ang pulisya sa kahusayan ng kanilang investigasyon at agad kumilos. Isang international arrest warrant ang inilabas para kay Samuel na may mga alerto na ipinadala sa lahat ng daungan at paliparan sa UAE habang sinisimulan nilang higpitan ang lambat. Para sa kanyang kaligtasan, si Teresa ay inilagay sa ilalim ng proteksyon ng pulisya upang bantayan laban sa anumang potensyal na banta mula kay Samuel. Isang nakatalagang security team ang itinalaga sa kanya maghapon at magdamag at pinayuhan siyang limitahan ang kanyang mga galaw. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon sa paghihintay. Bawat ingay at anino ay nagpapakaba kay Teresa na nagpapalakas ng takot sa posibleng atake mula kay Samuel. Ngunit sa gitna ng takot na ito, natagpuan niya ang isang tahimik na katiyakan na sa unang pagkakataon mula noong aksidente,
Siya ay nagbibigay pugay sa alaala ni Eduardo sa pinakamakahulugang paraan na posible. Isang linggo ang lumipas at sila ay nakatanggap ng balita. Si Samuel ay naaresto habang sinusubukang tumawid papuntang Oman. Pagkatapos ng isang maikling habulan sa kotse at isang palitan ng putok, siya ay nahuli. Nang muling makita ni Teresa si Samuel, ngayon ay mahina. Ang kanyang mga mata ay walang laman sa pagkasiphayo at galit at napapaligiran ng pulisya. Siya ay halos hindi na makilala bilang lalaking minsan niyang minahal. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nagpadala ng kiliti sa kanyang gulugod. Ang sumunod na paglilitis ay naging pandaigdigang sensasyon. Ang media ay nagtipon sa Dubai, nabighani sa kwento ng balo, ang kanyang selosong ex at ang trahedyang naganap. Nanatiling matatag si Teresa sa buong paglilitis. Ang kanyang patotoo ay nagpakita ng lakas at grasya na nakakuha ng paghanga ng mga veteranong hukom. Ibinahagi niya ang kanyang romansa kay Eduardo, ang kanilang mga pinagsamang pangarap at ang nakakawasak na dagok mula sa isang sandali ng walang saysay na kalupitan. Sa kabilang banda, si Samuel ay bumigay sa ilalim ng presyon ng mga ebidensyang nakatambak laban sa kanya. Naharap sa hindi mapasusubali ang patunay ng kanyang mga aksyon, umamin siya, ibinunyag ang isang kwento ng obsesyon at nabulok na pag-ibig na naging nakamamatay. Natahimik ang silid ng korte nang umamin si Samuel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko matiis na makitang masaya siya sa iba, inamin niya. Akala ko kung hindi ko siya maaring maging akin, wala dapat ibang magmamay-ari sa kanya. Ang kanyang pag-amin ay nagpadala ng mga alon ng pagkabigla at kalungkutan sa buong silid. Nanatiling walang imik si Teresa, mahigpit na nakahawak sa singsing ni Eduardo. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi hindi para kay Samuel, kundi para sa buhay na pinagkaitan sa kanila ni Eduardo. Sa huli, si Samuel ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Nagwagi ang hustisya, ngunit isang puwang ang nanatili sa puso ni Teresa. Habang lumalabas siya sa hukuman, sa gitna ng kumpol ng mga kamera at reporter, naramdaman niya ang mapait na ginhawa. Ipinaglaban niya si Eduardo, ang kanilang pag-ibig at ang katotohanan bagaman sa malalim na personal na gastos. Nang gabing iyon, sa ilalim ng parehong kalangitang disyerto na minsang saksi sa kanyang masasayang sandali, mag-isa siyang nakatayo. Ang gabi, na may halimuyak ng buhangin at malalayong bulaklak, ay dala ang kanyang pabulong na mga salita na gawa ko, mahal ko, iyon na ang hustisya. Ngunit mananatili ka magpakailanman sa aking puso. Tila tinugon ng simoy ang kanyang damdamin, kinakalat ang kanyang mga salita sa kalawakan ng disyerto. Bagaman natapos na ang kanyang paghahanap sa hustisya, isang bagong kabanata ang naghihintay sa kanya. Isa ng paggaling, katatagan at unti-unting muling pagtuklas sa buhay, isang hakbang sa isang pagkakataon. Si Teresa ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan, parang huminto ang oras. Ano ang sinasabi mo? Mahina niyang nasambit, nanginginig ang kanyang tinig sa emosyon. Malalim na huminga si Josephine bago sumagot. May nagsasabing si Samuel ay hindi nag-iisa. May isa pang makapangyarihan at mayamang tao na gustong mawala si Eduardo. Parang alon ng balita ang bumalot kay Teresa, na iwan siyang nakatulala at hirap makahinga. Pero bakit? Sino ang gugustuhing saktan si Eduardo? Tanong niya sa nanginginig na tinig. Pinagtagpi-tagpi pa ito ng mga pulis, sagot ni Josephine. Ang higit na nakakagulat, sinabi ng impormante na ang aksidente ay hindi dala ng biglaang bugso ng panibugho ni Samuel. Ito'y maingat na binalak ng isang taong itinuturing si Eduardo bilang kalaban. Napapitlag si Teresa, pakiramdam niya'y parang gumuguho ang lupa sa kanyang paanan.
Ilang taon niyang tinanggap ang bersyon ng katotohanan kung saan ang pagkakasala ni Samuel ay nagbigay ng bahagyang pagsasara sa sugat. Ngunit ngayon, isang bagong kwento ang lumilitaw, puno ng hindi maipaliwanag na mga katanungan. Sino ang taong ito? Tanong ni Teresa. Ang isip niya ay magulo. At bakit ngayon lang siya lumantad? Pagkatapos ng napakaraming taon, umiling si Josephine. Masyadong kaunti ang mga detalye, mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis dito. Pero may bulong-bulungan na sangkot siya sa insidente at natatakot na siya ngayon para sa sarili niyang kaligtasan. Napalugmok si Teresa, nilalamon ng bigat ng mga revelasyon. Kung totoo man ito, nangangahulugan itong ang tunay na utak ng pagkamatay ni Eduardo ay malaya pa rin. Ginagawa ang kanyang nakaraang paghahanap ng hustisya na tila isang palabas lamang. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, unti-unting sumisidhi ang determinasyon sa kanyang tinig. Hindi ako pwedeng maghintay lang habang inaayos ng mga awtoridad ang lahat ng ito. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Tinitigan siya ni Josephine nang may halong paghanga at pagkabahala. Inaasahan kong sasabihin mo yan, kaya dinala ko ito. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Teresa. Binuksan ito ni Teresa at tumambad ang isang bungkos ng mga dokumento, mga ulat ng pulis, transcript ng mga panayam at mga litrato. Lahat ng ito'y kaugnay sa patuloy na investigasyon. Paano mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Teresa, labis na nagulat. Bahagyang ngumiti si Josephine. May mga paraan ako, pero mag-ingat ka, Teresa. Kung totoong may makapangyarihang tao na sangkot, papasok ka sa mapanganib na teritoryo. Habang binabasa ni Teresa ang mga dokumento, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal na niyang hinahangad ang kaliwanagan, ngunit habang lumilinaw ang bawat ebidensya, mas nagiging malinaw ang panganib. Gayunpaman, matatag ang kanyang pasya. Kahit anong panganib, kailangan kong malaman kung sino ang responsable sa pagkamatay ni Eduardo. Marahang hinawakan ni Josephine ang kamay ni Teresa. Sasama ako sa iyo, aniya, pero mangako kang mag-iingat ka. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi ang masiguro na mananatili ka para maibahagi ito. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng kanyang misyon, ngunit hindi nawala ang kanyang paninindigan. Determinado siyang parangalan ng alaala ni Eduardo sa pamamagitan ng paglalantad sa katotohanan sa likod ng kanyang trahedyang pagkamatay. Salamat, Josephine. Sabi niya, hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng pinsan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Kinagabihan sa kanyang hotel room, binalikan ni Teresa ang mga dokumento. Bawat pahina ay nagdadala ng mas komplikado at nakakatakot na larawan kaysa sa inaasahan niya. Mga kahina-hinalang transaksyong pinansyal, lihim na mga pagpupulong at mga nakatagong banta. Lahat ng ito'y nakatuon sa isang pangalan, Al-Rashid. Ang taong ito, na kilalang personalidad sa corporate arena ng Dubai, ay nakasaad sa mga dokumento bilang itinuturing si Eduardo na isang banta sa negosyo. Habang nabubuo ang larawan, pinaghahalong takot at determinasyon ng pumuno kay Teresa. Ang katotohanan sa likod ng maagang pagkamatay ni Eduardo ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala niya, ngunit nanatili siyang buo ang loob sa paghahanap ng hustisya. Sa pag-usbong ng bukang liwayway, nagpasya si Teresa na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalantad ang tunay na salarin sa likod ng pagkamatay ni Eduardo. Hindi lang ito para sa pagsasara ng sugat, kundi simula ng bagong kabanata. Isang kabanatang puno ng panganib, konspirasyon at pag-asa na makamit ang kasagutan. Habang tinataglawan ng araw ang kanyang silid, tumayo si Teresa handang harapin ang mga hamon sa kanyang harapan.
Ang landas tungo sa katotohanan ay mapanganib, ngunit nakahanda siyang tahakin ito para sa alaala ni Eduardo, para sa hustisya at para sa kapayapaang kanyang hinahanap. Ang ating kwento ay malayo pa sa katapusan. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, ikagagalak naming magkaroon ng iyong suporta. Mangyaring i-like at mag-subscribe sa aming channel. Inaasahan naming marinig ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang iyong pakikilahok ay napakahalaga sa amin at nagbibigay inspirasyon sa aming patuloy na paghahatid ng makabuluhan at nakakatuwang mga kwento. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa bawat kwentong aming ibinabahagi. Naway pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay.